At mga kapuso, kaugnay nga po ng kumalat na video sa internet kung saan makikita ang isang babaeng sinasakta ng isang bata sa loob ng jeep. Maaring nga bang makasuhan ang babaeng nananakit? Aalamin po natin yan sa ating kapuso sa batas kasama si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Welcome back. Maraming salamat at good morning din sa lahat. I'm sure medyo naiisip mo ngayon ang Nanay mga tayo parenting and Yes. discipline rules, no? Mahirap talaga magpalaki ng anak. Yan nga, Attorney. Pwede bang kasuhan yung babaeng sinasaktan yung bata at gamiting pruweba itong video na nakunan? Well, sa palagay ko, maaari talaga ito maging kaso ng child abuse sa ilalim ng Child Abuse Law, Republic Act 7160, na sa ilalim ng batas na to, ang child abuse ay kahit na anong pagmamaltrato. Whether psychological or physical abuse, whether it's neglect, emotional maltreatment, o yung, syempre, yung very extreme na sexual abuse. So actually, yung child abuse sa ilalim ng batas natin, napakalawak po ng saklaw kasi nito. Maaari itong kahit na anong gawa o salita na yung nakakababa ng dignidad ng isang bata, lalo na nga sa kasong to, it was done in public, di ba? So Right. nakakadagdag yun dun sa pag-debase nung dignidad ng bata. Pero baka nga sabihin ng mayari, Sus Maria Josep, konting kutos, konting kurot lang, child abuse Hindi na. konti nga eh. Oo, pero di ba, ano yan eh. Although mahirap kasi hindi natin alam yung konteksto Yes. kung saan nanggagaling yung nanay. Pero sabi nga natin, hindi naman justified ang violence under Right. any circumstance. So siguro naman talaga, panahon na para mabago na rin natin ang pananaw natin sa pagdidisiplina ng mga bata, ng mga anak natin. Gusto natin kasi silang turuan ng whether ng tama o mali, pero kung minsan kasi ang naituturo lang natin sa bata, ayon sa ilang mga studies o pag-aaral na rin, na yung ganitong klaseng pagdidisiplina, nagpapalawag lamang ng yung cycle of violence. Right. Maaring naiisip ng bata, naku, tama naman pala naman nakit kung gusto mong turuan ng leksyon yung kausap mo. Diba? At paglaki nila, natatatak lang sa mga utak nila na okay lang magbuhat ng kamay. Diba? So hindi matatapos talaga. Vicious cycle, no? At saka kuminsan when you're, and I think for a lot of adults, ganito na kuminsan pag matanda ka na, parang nauulit lang sa isip mo na automatic kuminsan. Kasi yun ang nakagisnan mo nung bata ka. So, diba, hindi na dapat natin i-pursue pa yung ganitong klaseng. Especially ngayon, nagtataka tayo, naku, ang dami namang road rage, di ba? Yes. Pero I think ito rin ang pinag-uugatan nito kasi nga yung sa isip ng bata, tama. Di ba? Or naka-carry over nila. Yung sa childhood nila, malamang may nangyari kung Exactly. bakit ganun ang kinahinatnan, no? So there really is a thin line between disciplining a child and child abuse. Mas lalo na yung mga generation, baka tayo naabutan pa natin yung napapalo. Pero since mababait tayo na anak, May mga baka luhod hindi. sa asin pa nga at Oo, munggo, tama diba? na yung mga panahon ng pagluluhod sa asin at saka sa munggo. Eto nga, Attorney, paano naman kung sabihin ng magulang, minsan lang naman nangyayari ito. At syempre, ito na napapag-usapan na, itong corporal punishment, no? Nasa batas na rin yan eh. Ano ba ang nilalaman ng batas na to? Well, sa ilalim ng batas, it's child abuse whether it's habitual or not. Ibig sabihin, kahit na minsan lang, isang kaso na ito para sa paglabas ng child abuse law, no? So, karapatan ng isang magulang na disiplinahin ng kanilang mga anak, pero hindi nga ibig sabihin na pwede mong saktan ang anak mo. So kung tatanungin ng DSWD at pang mga child experts, ang tanging nararapat na pagdidisiplina daw ng mga bata ay ang tinatawag na positive discipline. Ibig sabihin, kakausapin mo, di ba? Tiyaga at pasensya, no? Tiyaga at pasensya, never justified ang physical or corporal punishment. Yun yung Yes. number one. Yes. Second, syempre yung pagpapahiya, or yung pinapaliit mo yung self-esteem ng bata, Right. 'di ba? Kasi parang you ridicule yung ano ba naman 'yan, 'di ba? Whatever. Sa ibang bansa, ang bata, kapag sinaktan ng magulang, isang tawag lang yan. Susugurin na yung mga magulang, di ba? Pwedeng tumawag. And it's really a case for child abuse. Yes. Yung sa atin lang kasi, napaka-ingrained pa nung Right. yung mga pagdidisiplina na Ano ang pagpalo. parusa dito sa atin? Well, actually, kung medyo severe yung pagka-child abuse, as in na-hospital talaga yung bata, maaaring habang buhay na pagkulong to under the child abuse law. Especially if the child is very young, under 12. Pero yung pinakasimple pong kaso ng child abuse o yung pagmamaltrato, Right. na kahit na hindi nasaktan yung bata, pero humantong sa level ng child abuse, meron ng pagkakulong na 30 araw, di ba? So yung penalty depende sa degree ng pag-aabuso at kung paano nga ginawa ang pang-aabuso na to. Right. But in most cases of child abuse, maaaring ding kahit na nga walang penalty,
maaaring magkaroon ng intervention on the part of the Right. DSWD, magkakaroon ng counseling, psychosocial intervention, therapy sessions for both the child at yung parent involved. At in extreme cases, kung ito ay talagang makokompromiso na ang safety ng bata, maaaring pong kunin ng bata sa kustodiya ng mga magulang at suspendihin ang kanilang parental authority. At kung wala na ibang paraan at talagang kinakailangan, maaaring ding ideklara ang bata as neglected or abandoned at maaaring ideklarang free for adoption kung hindi Yes. talagang suitable as a parent, di ba? So, kung ano man ang makakabuti sa bata, yun ang pinaka-importante. So, hindi po porkit magulang po kayo, bahala na kayo sa anak ninyo, makikialam at makikialam ang pamahalaan. At tulad nga ng sinabi natin, tapos na dapat siguro yung mga araw na lumuluhod Yes. sa asin, Right. pinapalo. Kasi nga, kung gusto nating matigil, mapuksa yung cycle of violence. Alright. Thank you very much, Attorney Gabby. Oo, palaisipan talaga para sa mga magulang. Walang no? perfect formula, ano? Walang perfect formula, pasensya at tiyaga lang talaga. Yes, kausapin, dialogue. Tandaan niyo mga Exactly. kapuso ang sinabi ni Positive Attorney Gabby. discipline. Maraming salamat. Maraming salamat.